Good morning you guys! So, pasok na naman tayo sa 7 hours ko namang trabaho ngayon. Yeah. At bago ako pumasok, meron pa akong oras. Yes, parati akong maaga dito sa trabaho ko. Sa parking. Kasi ngayon kung mamadali ako. At minsan ito'y madaling lakarin lang. Yan. Okay, bago tayo pumasok, gusto ko munang i-share itong aking bagong reaction video. At ito yon. Okay, basahin na natin. Sabi niya, may mga nakikita akong post ng mga single na matured na dito. Nagtatanong sila, ano-ano daw ba ang plano ng iba na kagaya nila? Walang asawa or anak. Paano sila pag-uugod-ugod na? At least sila hanggat maaga nagpaplano na sila. Sino mag-aakala na ako man may asawa and mga anak, iisipin ko din pala ito. Paano na ako pagtagal? I gave up my best years sa pamilya ko, sa asawa ko. Hindi ko yan pinaghandaan. Wala akong sariling bahay or retirement plan for myself. Nakakagago. Yes, kaya nga ito ang lagi kong sinasabi ko sa inyong mga mami, na mga, anong tawag dito? Na mga may pamilya, syempre. Mga mami. Huwag kayong basta pakadepende sa pagiging housewife, okay? Depende, sabi ko nga, okay, depende kung kadepende ang asawa ninyo, okay? At ang sitwasyon nyo sa buhay, okay? Kaya nga sabi ko ay magmasid kayo ng sitwasyon ninyo sa buhay. Kung ang napangasawa nyo ba ay kadepende sa kanyang, anong tawag dito? Ng inyong future, okay? Ng mga anak ninyo. You as a individual, okay, mother, titingnan mo muna yung sitwasyon ng buhay ninyo. Yung asawa mo, yung trabaho niya, yung kinikita niya, kung ito ba ay pwede na ako magdepende sa asawa ko 100%, okay? Depende yan sa kinikita ng asawa mo. At depende rin yan sa trabaho niya, okay? Kung ito ba ay may stable na trabaho, kung ito ba ay may stable na kita, kung ito ba ay may magandang retirement plan, or kung ito ba ay may retirement nga, may ipon, okay? Kasi, aminin man natin at hindi, okay? Sa mundong ito, kailangan mo talaga na paghandaan ang buhay, okay? Sa mga hindi nakakadiskubre ng buhay, okay? Idiskubre nyo. Kasi talagang habang buhay ang kagastusan. So, titingnan mo muna yung asawa mo. Okay, tingnan mo muna kung siya ba ay maayos ang trabaho. Kung mamaya wala pala siyang maayos na kita, walang trabaho, or bahagya na magkatrabaho. Bukas may trabaho, sa susunod na mga araw wala, sa susunod na mga buwan wala. So, ito masasabi ko, hindi mo pwedeng laan 100% ang iyong buong buhay dun sa asawa mo. Kailangan gumawa ka din ng paraan, okay? Kumita ka ng pera, okay? Magtabi ka kahit paano, okay? Sabi ko nga, makikita mo yan sa asawa mo kung marunong kang mag-observe, okay? Ikaw ba ay kung may access ka dun sa pera ng asawa mo, or kung wala ka mang access pero alam mo naman talaga na nag-iipon ka at pinapakita sa iyo, or alam mo talaga yung sitwasyon ng buhay niya, okay? Na may kasiguraduhan ka, okay? Tapos, ano ba siya sa'yo? Binibigyan ka ba niya ng pera? Binibigyan ka ba niya ng allowance? Binibigyan ka ba niya ng budget? Pero kung wala, or magkano yung binibigyan niyang budget sa'yo, kung binibigyan ka man, binibigyan ka ng pera, kwentahin mo yun sa isang buwan, magkano yun sa isang taon. Okay? Para malaman mo kung lugi ka ba, okay? Para malaman mo kung kadepende ba siya, okay? Let's say, bigyan ka lamang na magkano? 300 pesos. Kada linggo, magkano yun sa isang buwan? Diyos ko, Lord, hindi ka depende. Pagtanda mo, ay kawawa ka. Hindi magkakaigi sa iyo yung perang yan. O kaya yung iba, lalo na dun sa mga hindi naman binibigyan ng pera, okay? Naku, Diyos ko, wag mo idepende ang buhay mo dun sa asawa mo, okay? Wag mong idepende yung future mo sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo mga girls, na hindi lang sa pag-aasawa umiikot ang mundo, okay? Sa pagkakaroon ng mga anak, hindi. Kaya nga, sabi ko ay maging madiskarte pa rin kayo. Kahit kayo ay nagkaroon na ng pamilya, na sariling mga anak, huwag niyong kalilimutan yung mga ginagawa niyo noon, na magagawa niyo pa rin kahit na kayo ay nagkaroon na ng sariling buhay at pamilya, okay? Andun pa rin yung pagpupursige niyo na kumita pa rin ng pera, mag-ipon, magtabi. Sabi ko nga, kung kayo nasa Pilipinas,
magtabi kayo ng pera sa bangko, magtrabaho kayo, maraming paraan para kumita ng pera sa bahay. And then magtabi kayo ng magkano, okay? Tapos kwentahin nyo yun sa loob ng isang buwan, at sa loob ng isang taon, at sa loob ng maraming taon. Makikita mo at may patutunguhan yung ginagawa mo. Makakatulong yun sa'yo sa maraming pangangailangan mo sa buhay, okay? Lalo na sabi ko nga, makikita mo yung asawa mo. Kung yung bang asawa mo ay responsable, kung yung asawa mo ba ay walang maraming karga sa buhay. Okay, kaya nga sabi ko, pipiliin mo mabuti ang magiging buhay mo, ang mapapangasawa mo. Paano kung mapangasawa mo ay, Diyos ko, may mga dalang anak din, okay? Let's say, ilan yung dala niyang anak. Tapos, yung pala sinusustentuhan din niya, yung mga anak niya, okay? Tapos, ang trabaho niya ay hindi pala makabuhay din ng pamilya. Kulang kahit sa pang isang tao. Tapos, may mga 3 pang anak. Tapos may anak pa din kayo, girl, pumasok ka lang sa matinding hirap ng buhay. Yun, dahil mahirap. Kaya ikaw ang magpupursige para sa sarili mo. Ikaw maghahanda para sa sarili mo ng buhay. Kumita ka ng pera, mag-ipon ka. Kung gusto mo pa rin ng ganyang buhay, dahil nga yan ang pinasok mo, may choice pa rin. Sa iyo ka mag-focus, okay? Kung nahihirapan ka dun sa asawa mo, wala kang maaasahan dun sa asawa mo, may choice ka. Marami kang choice, okay? Pwedeng i-keep mo pa rin or magpurso ka para sa'yo, okay? Pwede mong iwan, bahala ka, nasa sa'yo yan kung gusto mo ng consumption for life, okay? Pero kung halimbawa ay manageable para sa'yo, then go ahead. Pero ikaw, yung sarili mo pa rin, paglaanan mo, okay? Magtabi ka ng pera, kumita ka ng pera kahit nasa bahay ka, tapos mag-ipon ka kahit paunti-unti, okay? Dahil malaking may itulong niyan sa'yo. Lalo na pag ang mga anak mo ay lumaki na, okay? Kasi yung mga anak, darating ang panahon, magkakaroon yan sariling buhay. Ikaw bilang magulang, tatayo ka rin ng para sa'yo, okay? Wag mong kalilimutan na, wala na yung mga anak ko sa akin, ganyan. Pero, paano ako, diba? Wag mong kalilimutan na, meron din akong sariling mga pangangailangan, sariling buhay. So, continuation pa rin ako ng aking pagpupursige sa buhay, okay? At saka, ito ang masasabi ko, sabi ko nga, pag-aralan yung maiging maging multitasking, okay? Ang pagkakaroon ng anak, hindi yan 24 hours na, anong tawag dito, na kailangan mong alagaan, lalo na pag malaki-laki na sila. Pag sila ay mga 12 years old na, ganyan, 13, hindi mo na sila kailangang uan pa ng pagkain, hindi mo na sila kailangang paliguan pa, hindi mo na sila kailangang bantayan pa sa, anong tawag dito, sa kung ano yung susuot nila, kung paano sila magdadamit ng damit nila. Mananamit na yan ang kanila, okay? Pero kapag binibaby mo para ng anak mo, ay Diyos ko, kawawa kapag tanda mo. Kaya turuan ng anak na maging marunong din sa buhay, okay? Pag mga ganyang edad, marunong na sila kahit paano, na gumawa ng sarili nilang baon ng lunch, yan, ganyan. Yung kakainin nila pagpunta sa school, maghanda ng mga kakainin, dadalhin pagpasok sa school, turuan mo sila ng ganun, okay? Magluto ng almusal nila, yes. Sabi ko sa inyo, maging madali ang buhay. Okay? Ikaw naman bilang nanay, ganun din. I-train mo ang sarili mo na maging madiskarte sa buhay. Maging marunong kumita sa pera, maging madiskarte sa sarili, maging marunong alagaan ang sarili, marunong ang tawag dito, buhayin at sustentuhan ang sarili. Hindi yung nakadepende ka sa ibang tao, okay? Kasi mahirap yun. Alright, papasok na ako dahil wala na akong oras. Ang bilis no ng oras. Okay, bye!